Mabilis ang galaw ng batang si Alab habang tumatakbo sa malawak na kagubatan ng umagang yon. Kakaiba ang kanyang pagtakbo dahil minsan ay maging ang mga kamay niya ay ginagamit na rin niya na para bang isa siyang mabangis na hayop. Ang kanyang balat ay kayumanggi na dulot ng madalas niyang pagbibilad sa matinding sikat ng araw. Matigas at mahaba na rin ang kanyang buhok, nakapos sa maayos na pagligo. Wala siyang damit na pang-itaas. Ang tanging kasuotan na meron siya ay ang tapis niya sa kanyang bewang na gawa sa pinatuyong balat ng isang hayop sa gubat. Habang papalapit si Alab sa bukana ng kagubatan, ay huminto siya sandali sa likod ng isang matandang puno ng balete. Malapit na siya sa paborito niyang lugar, ang lugar kung saan malaya niyang napagmamasdan ang baryo na katabi lang ng kagubatan kung saan siya nakatira at lumaki. Nagpatuloy sa pagtakbo si Alab hanggang sa makarating na siya sa malaking bato. Nagtago siya sa likod nun at mula roon ay nakita niya ang baryo na madalas niyang panoorin. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na niyang nakita ang naturang baryo, pero palagi pa rin siyang namamanga sa tuwing nakikita niya yon. Nakita ni Alab ang mga bahay na yari sa kahoy at pawid, mga usok na paakyat sa langit mula sa mga kalan ng mga tao, mga nilalang na may kilos at anyong tulad niya. Ang galing! Nakakamangha talagang pagmasdan ng mga tao. Kawangis ko sila. Natuto si Alab na magsalita sa pakikinig sa mga tao sa baryo na yon. Tuwing umaga, palihim siyang lalapit sa gilid ng baryo at makikinig sa usapan ng mga tao. Mabilis kumuha ng mga impormasyon ang kanyang utak, kaya hindi siya nahirapan na matutunan ang ibig sabihin ng mga sinasabi ng tao. Inulit-ulit niya ang mga salitang naririnig. Sa loob ng maraming taon ay sa ganung paraan niya pinanday ang kanyang pagsasalita. Walang alaala si Alab kung paano siya napunta sa kagubatan. Ang tanging kwento na paulit-ulit na ikinikwento sa kanya ng dambuhalang ahas na nagpalaki sa kanya na tinatawag naman niyang ina. Natagpuan daw siya nito nung sanggol pa lamang siya sa gitna ng kagubatan. Sa tabi niya ay may mga kahoy na may apoy at doon nagmula ang pangalan niyang Alab. Si ina o ang dambuhalang ahas na ang nag-alaga at nagpalaki kay Alab simula noon. Ito ang nagturo sa kanya kung paano mabuhay sa kagubatan. Kahit hindi ito isang tao na gaya niya, ay nagawa pa rin itong maging isang nanay para kay Alab. Bumalik sa baryo ang atensyon ni Alab. Sa umagang yon ay marami siyang nakita. May isang babae na may bitbit na sanggol at pinapaypayan ito habang naglalakad. May tindero ng tinapa na sumisigaw sa kalsada. May isang matandang lalaki na nagpapastol ng kambing. Kung sa iba ay normal lang yon, ngunit para kay Alab ay pambihira na ang mga ganong tagpo. Ilang minuto lamang na tumigil doon si Alab bago siya nagdesisyon na bumalik na sa kagubatan. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa masukal na daan ng kagubatan. Tila hayop kung gumalaw ang kanyang katawan. Kailangan ko na makabalik sa aming tahanan bago pa malaman ni ina na nagtungo ako sa bukanan ng gubat. Alam ni Alab na hindi siya dapat napapadpad sa bukanan ng gubat. Paulit-ulit na pinapaalala sa kanya ng dambuhalang ahas na huwag siyang lalapit sa mga tao. Ngunit sadyang malakas ang hatak ng baryo sa kanya at hindi niya kayang pigilan ang sarili na magtungo roon upang makakita ng mga taong kagaya niya. Habang tumatalon-talon si Alab mula sa isang bato patungo sa isang ugat, ay bigla na lamang may malamig at matigas na bagay na pumulupot sa kanyang paa. Napasinghap siya at bago pa siya makapalag ay itinaas na siya nun at patiwarik siyang bumitin. Nanlaki ang mga mata ni Alab.
nang makita niya ang dambuhalang ahas. Lumitaw yon mula sa isang puno na parabang kanina pa yon nag-aabang sa kanya. Kulay itim ang balat nito na may halong berde. Tumapat ang mukha ng ahas sa mukha ni Alab. Ano tong ginagawa nyo? Ibaba mo ko! Hindi nagsasalita si ina, kagaya ng isang tao. Ngunit naiintindihan ni Alab sa utak niya ang nais iparating ng dambuhalang ahas, dahil sa mula sa sanggol ito ay ito na ang kanyang kasama. Saan ka ba nanggaling, Alab? Magsabi ka sa akin ng katotohanan. Naghanap lang po ako ng makakain. Hindi agad sumagot si ina. Tinitigan nito ang mga mata niya habang lumalabas-labas pa ang dila nito na parabang inaalam nito kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Nakita kita. Napapunta ka sa bukana ng kagubatan. Napakurap si Alab. Wala siyang naisagot. Bigla na lang pinakawalan ni ina ang paa ni Alab at bumagsak siya sa lupa. Napaigik naman si Alab nang unang tumama ang ulo niya, pero agad siyang tumayo. Hindi ba't paulit-ulit ko lang sinasabi sa iyo na huwag kang magtutungo roon? Bakit ba napakatigas ng iyong ulo, Alab? Kapag may nakakita sa iyo na tao, ay sasaktan ka lang nila. O baka nga, patayin ka pa nila. Ako po ay nag-iingat naman, ina. Sinisiguro ko po na wala pong makakakita sa akin. Kaya hindi ka po dapat mag-alala. Hindi mo alam ang maaaring mangyari. Hindi mo pa nauunawaan ng mundo ng mga tao. At ayaw kong mapahamak ka. Pinoprotektahan lamang kita, Alab. Dahil ikaw ay aking anak. Kahit hindi ikaw nagmula sa akin. Napayuko na lamang si Alab sa sinabi ng kanyang ina na dambuhalang ahas. Alam niyang may dahilan ito kung bakit siya nito pinagbabawalan na magtungo malapit sa baryo. Ngunit sa tingin niya ay wala naman itong dapat ikatakot kahit may taong makakita sa kanya. Wala siyang nararamdaman na panganib sa mga tao sa baryo na yon. Sige na, umuwi na tayo, Alab. At Alab, uulitin ko sa iyo, kapag sinuway mo pa ako sa mga susunod, ay itatakwil na talaga kita. Total, mukhang kaya mo na ngayon ang iyong sarili. Pagkasabi nun ni ina ay gumapang na ito palayo. Naiwan si Alab na nakatayo habang nakatingin sa papalayong dambuhalang ahas. Hindi nagtagal ay sinundan niya na si ina at habang naglalakad siya ay nagsimula ng sumibol sa kanyang puso ang pagdanais na balang araw ay magiging parte din siya ng mundo ng mga tao. Mabagal na naglakad si Alab hanggang sa makarating na siya sa maliit na kuweba kung saan sila nakatira ni ina. Hindi siya tuluyang pumasok sa loob nun at naupo lamang siya sa bungad ng kuweba. Umupo siya roon at tumingin sa malayo. Buong buhay niya, ang gubat na ang naging mundo niya. Kahit kailan ay hindi pa niya naranasan na may makausap na ibang tao. Ano kaya pakiramdam na nakikipaglaro sa ibang bata na kagaya ko? Pumikit siya at tumakbo sa isip niya na gaya ng ibang bata ay may suot siyang maayos na damit at tsinelas. Tumatakbo kasama ang mga ito at nakikipagkwentuhan ng mga kung ano-anong bagay. Bumukas ang mata ni Alab nang maramdaman niya ang presensya ni ina. Nakita niya itong gumagapang palapit sa kanya. Tumabi ito kay Alab habang nakataas ang ulo nito at diretsong nakatingin sa kanya. Alam kong nagtatampo ka dahil sa mga nasabi ko sa iyo kanina.
Hindi naman. Naiintindihan ko na ayaw niyo lang ako mapahamak, ina. Hindi kita pinipigilang makita ang mundo. Pinipigilan lang kitang masaktan ng mga tao. Ayokong mapahamak ka, Alab. Pero bakit naman nila ako sasaktan kung wala naman akong ginagawang masama? Dahil hindi ka nila maiintindihan. Dahil hindi ka nila katulad. At sa mga mata ng tao, ang kakaiba ay panganib. At kapag sinaktan ka nila, baka may magawa kong hindi dapat. At ayokong dumating tayo sa puntong yon. Hindi na nagsalita si Alab. Ibinalik niya ang tingin sa malayo. Maya-maya ay nagpaalam sa kanya ang dambuhalang ahas dahil anito ay maghahanap pa ito ng pagkain. Matapos yun ay gumapang na si ina palayo kay Alab. Kung hindi ako kabilang sa mundo ng tao at hindi rin ako ganap na bahagi ng mundo ng mga hayop dito sa gubat, saan ako nababagay? Walang sumagot sa kanya kundi ang mga huni ng ibon sa paligid. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya. Naisip niya na sana ay hindi na lamang niya natuklasan ang baryo na nasa labas ng gubat, nang sa gayon ay hindi na siya nagtatanong sa mga bagay na sa tingin niya ay wala namang kasagutan. Isang umaga, umakyat si Alab sa isang mataas na puno ng mangga na hitik sa bunga. Umupo siya sa matibay na sanga at inabot ang isang hinog na bunga ng mangga at agad niya yung kinagatan. Matapos yun, ay lumipat siya sa isa pang sanga. Mabilis at magaan ang kilos niya na para bang isa siyang unggoy na naglalaro lamang sa itaas ng puno. Habang isa-isa niyang pinipitas ang mga bunga, ay bigla siyang napahinto nang may narinig siyang kaluskos sa ibaba. Mabilis siyang gumapang sa dulo ng sanga at tumingin sa ibaba. Napasingap siya nang makita ang isang batang lalaki na sa tingin niya ay kaedad lamang niya. Nakasuot ito ng marumi at may hawak itong maliit na patpat. Itim? Itim! Nasaan ka na ba, Itim? Umuwi ka na, kambing ka! Ang tigas ng ulo mo! Tumiim ang mga mata ni Alab sa bata. Sa unang pagkakataon, ay noon lang siya nakakita ng tao ng ganun kalapit. Pinag-aralan niya ang itsura ng bata. Mas mapusyaw ang kulay ng balat nito kumpara sa kanya. Itim! Itim, halika na! Huwag ka na magtago! Itim! Nanatiling tahimik si Alab sa itaas ng puno ng mangga habang sinusundan ng tingin ang batang lalaki. Nang tumayo ang batang lalaki sa ilalim ng punong kinaroroonan niya, ay isang pilyong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Dahan-dahan siyang kumuha ng maliit na bunga ng mangga at ibinato niya yon sa batang lalaki na nasa ibaba. Tumama naman yon sa ibabaw ng ulo ng bata. Mabilis na nagtago si Alab sa makapal na dahon bago siya makita nito. Tumingala ang bata habang nagkakamot ng ulo. Bakas sa mukha nito ang pagtataka. Hindi nagtagal ay muling luminga sa paligid ang batang lalaki. Hindi pa nakontento si Alab at muli siyang kumuha ng isa pang maliit na bunga. Muli niyang binato ang bata at sa pagkakataong yon ay sa balikat naman ito tinamaan. Aray ko! Ano ba yun? Sino ba yung babato sa akin? Sandali. Hindi kaya pinaglalaroan ako ng mga engkanto? Naku po! Matapos yun, ay malaki ang mga hakbang na naglakad palayo ang bata. Naramdaman ni Alab ang takot nito, kaya hindi niya napigilan ang mapahagalpak ng tawa.
Ang saya palang paglaruan ng mga tao. Nakakatawa sila. Tumuon ang pansin ni Alab sa batang naglalakad palayo. Hindi niya maintindihan, ngunit tila may boses sa loob ng utak niya ang nag-uutos sa kanya na sundan niya ang batang lalaki. Mabilis siyang bumaba ng puno at maingat ang bawat takbang na sinundan niya ang bata. Biyasa na siya sa ganong taktika ng paglalakad dahil yun ang madalas niyang gawin sa tuwing nanguhuli siya ng baboy ramo sa gitna ng gubat. Sinundan ni Alab ang bata mula sa medyo malayong distansya. Hindi siya makalapit dito dahil naalala niya ang sinabi ni ina na sasaktan o papatayin siya ng mga tao kapag nakita siya ng mga ito. Maya-maya pa ay huminto ang batang lalaki. Luminga ito at muling sumigaw. Itim! Itim, ano ba? Magpakita ka na, Itim! Hindi naman ikaw mapapagalitan kundi ako kapag hindi ka kasamang umuwi sa bahay Napakunot ang noo ni Alab. Hindi niya alam kung sino o ano ang itim na tinatawag ng bata, pero alam niya na may hinahanap ito. Nang muling maglakad ang bata, ay sinundan pa rin ito ni Alab. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ay napahinto ang bata. Nalaman niya na may isang may kalakihang baboy ramo ang nasa harapan nito. Naglalaway ang baboy ramo at sa itsura nun ay alam na kagad ni Alab na nais nitong atakihin ang bata. Nya! Lumayo ka sa akin! Matapang ako! Sige ka! Kayang-kaya kitang suntukin sa muka! Sa kabila ng mga sinabi ng bata, ay naramdaman pa rin ni Alab ang takot dito. Biglang sumugod ang baboy ramo sa bata. Napaatras ang batang lalaki pero natapakan nito ang isang bato na naging dahilan para matumba ito at mapaupo sa lupa. Malakas itong napasigaw sa labis na takot. Hindi na nagdalawang isip pa si Alab at lumabas na siya sa kanyang pinagtataguan. Tumakbo siya at lumundag. Iniharang niya ang sarili niya sa bata. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at mga kamay at umangil siya na parang isang mabangis na hayop. Tila nasindak naman ang baboy ramo sa ginawa niya. Huminto ito sa pagsugod at tila nagkaroon ito ng alinlangan. Malakas na ipinadyak ni Alab ang kanyang mga paa sa lupa habang patuloy siya sa pag-angil. Hanggang sa umatras na nga ang baboy ramo at tumakbo palayo. Nang makasiguro siya na wala na ang baboy ramo, ay saka siya humarap sa batang lalaki. Nakita niya ang hilakbot sa mukha nito at nagulat siya nang biglang sumigaw ng napakalakas ang batang lalaki. Pakiramdam ni Alab ay nabulabog ang lahat ng hayop sa gubat sa lakas ng sigaw ng bata. Mabilis na lumapit si Alab sa bata. Gamit ang kanyang kamay ay tinakpan niya ang bibig nito. Wag! Wag ka sigaw! Tao rin ako gaya mo! Humalag ang bata at inalis nito ang kamay ni Alab sa bibig niya. Uy! Ang baho naman ang kamay mo! Amoy ekes ng baboy! Napaatras si Alab. Bigla niyang naalala na kahit bata ang kaharap niya, ay tao pa rin ito. At ayon kay ina, ay sasaktan o papatayin siya ng mga tao kapag nakita siya ng mga ito. Agad siyang tumalikod at tumakbo ng mabilis, palayo sa batang lalaki. Narinig pa ni Alab ang pagtawag nito sa kanya, ngunit hindi na siya lumingon dahil ang tanging nais niya ay ang makalayo sa batang yon. Samantala, sa baryo na nasa tabi ng malawak na kagubatan, ay naglalakad ang batang si Elmo habang hawak ang tali ng kambing na si Itim, na sa wakas ay natagpuan na rin niya sa gubat. Kanina kasi, habang pinapakain niya ito, ay hindi niya namalayan na maluwag pala ang pagkakatali nun sa puno, kaya nakawala ito at tumakbo papunta sa gubat. Nakatulala si Elmo at hindi niya pa rin maproseso ang nangyari sa gubat. Isang marumi at isang batang lalaki na mukhang taong gubat ang nakita niya roon. Pagdating ni Elmo sa kubo nila,
ay sakto na lumabas ang kanyang lolo Marsin. Payat ito at puro puti na ang buhok. Simula nang mamatay ang mga magulang niya, ay ito na ang nag-alaga sa kanya. Ang pagiging kilalang albularyo nito sa lugar nila, ang bumubuhay sa kanila. Abay, mabuti naman at nahanap mo pa si Itim. Akala ko nilapa na yan kung anong mabangis na hayop sa gubat. Kaya nga po, Lolo Nakita ko po siya malapit po doon sa may sapa. Doon siya kumakain ng damo. Hala, sige, itali mo na yan sa likod at siguraduhin mo maigpit ang pagkakatali mo, ha? Alam mo naman na ang hilig-hilig niyan tumakas at magpunta sa kung saan-saan. Tumango si Elmo at inakay si Itim papunta sa likod ng kubo. Itinali niya ito sa puno ng mangga. Sa kanyang paglalakad, pabalik papasok sa bahay, napahinto siya saglit. Muling sumagi sa isip niya ang mukha ng batang nakita niya sa gubat na may maruming mga kamay, maitim na balat at mata na parang napakalalim kung tumingin. Pagpasok ni Elmo sa loob ng kubo, ay kumuha siya ng baso at uminom ng malamig na tubig mula sa tapayan. Si Lolo Marsing naman ay abala sa pag-aayos ng kanilang tanghalian. Inihain nito ang niluto nitong tinolang manok na may papaya at dahon ng sili. Amoy pa lang nun ay nakaramdam na si Elmo ng gutom. Habang kumakain sila, ay hindi na napigilan pa ni Elmo ang magtanong. Lolo, may tanong lang po ako. Meron po bang nakatira sa gubat? Aba, siyempre meron. Mga hayop, mga baboy ramo, bayawak, at kadalasan, mga ahas. Bakit mo natanong? Ang ibig ko po sabihin, Lo, ay kung meron po bang nakatirang tao doon. Ba, imposible yun. Walang matinong taong titira sa gubat. Sabi ng matatanda, maraming engkanto at lamang lupa roon. Kaya nga, bihira ang pumapasok doon at baka mamaligno. Hindi ba si Kaloy, natatandaan mo, na nangahoy doon sa gubat ay hindi na nakabalik? Ang sabi, pinakain daw yun ng itim na bigas ng mga engkanto at doon na siya nakatira sa mundo ng mga engkanto ngayon. Napayuko si Elmo at nagpatuloy sa pagkain. Gusto pa sana niyang sabihin ang batang nakita niya at kung paano siya nito iniligtas sa isang mabangis na baboy ramo. Pero pinili niyang wag na lang yun sabihin sa lolo niya at baka hindi rin siya nito paniwalaan. Tahimik na nagpatuloy sa pagkain si Elmo habang nasa isipan pa rin niya ang imahe ng batang lalaki na nakita niya sa gubat kanina. Isang gabi, sa loob naman ng kuweba ay kumakain si Alab ng inihaw na isda, habang si Ina ay nasa isang sulok at pinapanood ang pagkain niya. Sa gitna ng pagmuya ni Alab ay natigilan siya at napatulala sa kawalan nang bumalik sa kanyang alaala ang batang lalaki na iniligtas niya kanina mula sa isang baboy ramo. Parang may iniisip ka, Alab. Ano't natigilan ka sa iyong pagkain? Shhh! Baka nagpunta ka na naman sa bukana ng kagubatan. Sinasabi ko sa iyo na walang magandang maidudulot sa iyo ang paglapit mo sa lugar ng mga tao. Shhh! Hindi po ako nagpunta ron, Ina. Napagod lang po ako sa maghapon na pakikipaglaro ko sa mga buhaya sa ilog. Sa susunod ay sa mga ibon na lang po ako makikipaglaro. Masyadong malakas po pala mga buhaya para sa akin. Bakit kasi sa dinami-rami ng hayop dito sa gubat ay sa mga buhaya ka pa nakipaglaro? Kasi po, sila lang po ang may gustong makipaglaro sa akin eh. Yung iba po kasi ayaw sa akin dahil isa po akong tao. Hindi raw po ako nararapat dito sa kagubatan. Tumingin lamang si Ina kay Alab at hindi ito nagsalita
na parang sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Ipinagpatuloy na lamang ni Alab ang pagkain upang hindi makahalata ang dambuhalang ahas na meron siya ritong itinatago. Habang ngumunguya ay hindi pa rin niya maalis sa isipan ang batang lalaki na nakita niya. Magaan ang pakiramdam niya sa batang yon at sa kaibuturan ng kanyang puso ay parang nais niya na makita ulit ito at maging kaibigan. Maaliwalas ang umaga na yon sa kagubatan habang naglalakad si Alab. Wala siyang balak na makipaglaro sa ibang hayop o kaya naman ay maghanap ng pagkain. Ang nais lang niyan ng mga sandaling yon ay makapag-isip dahil hindi pa rin mawala-wala sa isip niya ang batang lalaking iniligtas niya. Nakakaramdam din siya ng usig ng konsensya dahil sa pagsisinungaling na ginawa niya kay Ina. Sa gitna ng paglalakad ni Alab ay bigla siyang napahinto nang makarinig siya ng mga yabag na papalapit. Alam niya kagad na yabag yon ng paa ng isang tao. Kaya agad siyang tumalon at nagtago sa likod ng isang makapal na halaman. Mula roon ay marahan siyang sumilip at doon niya nakita ang batang iniligtas niya mula sa baboy ramo. Ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Gaya ng una ay palingalinga ito na parang meron na namang hinahanap. Batang gubat? Batang gubat! Nariyan ka ba? Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Dinalan pa nga kita ng chocolate eh. May hawak ang bata na isang maliit na bagay. Napatingin si Alab sa hawak ng bata at napakunot ang noo niya dahil noon lang siya nakakita ng ganon. Pero naaamoy niya ang matamis ng amoy. Habang papalapit ang bata sa pinagtataguan ni Alab, ay nagkaroon siya ng kagustuhan na malaman kung ano ang hawak nito. Kaya't nagdesisyon siyang lumabas na sa pinagtataguan. Muntik nang mapasigaw ang batang lalaki nang makita siya. Bahagya itong napaatras, pero agad ding huminto at nag-aalangang ngumiti. Tahimik lang si Alab ng mga sandaling yon na nakatingin sa batang lalaki. Maya-maya pa ay inabot ng bata kay Alab ang hawak nito. Bata, ito para sa'yo. Gusto kong bumawi sa pagliligtas mo sa akin nung nakaraang araw. Lumingon-lingon muna si Alab sa paligid upang tiyakin na wala roon si Ina. Humakbang siya papalapit sa bata at inamoy muna niya ang ibinibigay ng batang lalaki. Sa kanya yon hinablot mula rito. Pagkakuha niya nun ay humakbang siya paatras. Umupo siya sa tabi ng isang puno at inamoy-amoy ang hawak niya. Dahil naramdaman niya na wala namang lason ang bagay na yon, kaya naman kinagat niya na yon. Nagtataka siya nang tumawa ang batang lalaki. Lumapit ito sa kanya. Ano ka ba? Meron pa kasing balot yan. Akin na nga muna at tatanggalin ko para makain mo na yan. Kinuha ng batang lalaki ang hawak ni Alab. Binuksan nito yun at inabot sa kanya ang laman. Oh, ayan. Wala lang balot. Pwede mo lang kainin yan. Walang alinlangan na kinuha ulit yun ni Alab at dun niya na yun tuluyang kinain. Namangha siya sa lasa dahil napakatamis nun. Mas matamis pa yun sa mga prutas na nakakain niya sa kagubatan. Mabilis yung naubos ni Alab at tumingin siya sa batang lalaki na parabang nais niya itong tanungin kung meron pa ito ng pagkain na ibinigay nito sa kanya. Nagustuhan mo ba? Sa bagay, mukhang nagustuhan mo nga kasi naubos mo kaagad eh. Oo, nagustuhan ko. Masarap, matamis. Chocolate ang tawag dyan. Masarap talaga yan, syempre. Ano? Chocolate? Marunong ka palang magsalita? Oo, natuto ko sa pakikinig sa mga tao sa baryo. Teka, ano nga pala ang pangalan mo?
Ako, ang pangalan ko, Elmo. Inilahad ni Elmo ang isang kamay nito kay Alab. Tumingin lang si Alab sa kamay nito dahil hindi niya alam kung bakit nito yon ginawa. Inilapit niya ang ilong niya sa kamay ni Elmo at bigla niya yung kinagat. Aray! Hala, bakit mo ako kinagat? Ano ba dapat kong gawin sa kamay mo? Hindi mo dapat kinakagat ang kamay. Gusto ko lang naman makipag-shake hand sa'yo eh. Napakunot ang noon ni Alab. Hindi pa rin niya lubos maunawaan ang ibig sabihin ni Elmo. Kinuha ni Elmo ang kamay ni Alab at hinawakan nito yon gamit ang isa nitong kamay. Napangiti si Alab nang marahang iginalaw ng taas baba ni Elmo ang mga kamay nila. Ganito, shake hands. Ganyan namin binabati ang bagong kaibigan. Ano na nga pala ulit ang pangalan mo? Alab. Ako si Alab. Alab? Ha, parang apoy ah. Ang astig naman ng pangalan mo, Alab. Napatingin si Alab sa kamay ni Elmo na magkahawak. Mas lalong lumaki ang ngiti ni Alab at sa oras na yon ay napagtanto niyang mali si ina tungkol sa mga tao. Wala siyang panganib na nararamdaman kay Elmo. Bagkus ay napakagaan pa nga ng kanyang pakiramdam sa batang yon. Simula ng araw na yon ay naging mas masaya na ang buhay ni Alab sa gubat dahil halos araw-araw na siyang pinupuntahan doon ni Elmo. Sa tuwing naririnig ni Alab ang pagtawag sa kanya ni Elmo, ay agad siyang lumalabas ng may ngiti. Tinuruan ni Elmo si Alab na maglaro. Nagsimula sila sa habulan at umiikot-ikot sila sa mga puno habang nagtatawanan. Si Alab, na mas mabilis dahil sa kanyang matalas na pakiramdam at kasanayan sa kagubatan, ay palaging nananalo. Pagkatapos ng habulan, ay naglaro naman sila ng tagu-taguan. Si Elmo ay mahilig magtago sa likod ng puno o kaya ay sa mga makakapal na halaman. Si Alab naman ay ginagamit ang talas ng kanyang pandinig at pangamoy, kaya lagi niyang natutuntun si Elmo. Isang umaga, dumating si Elmo na may dalang plastik. Umupo silang dalawa sa nakausling ugat ng isang matandang puno. Oh, Alab, may dala akong tinapay para sa'yo ha. Alam kong hindi ka pa nakakakain ito eh, kasi wala namang panaderya dito sa gubat. At syempre, nagdala ko ng paborito mong chocolate. Chocolate? Oo, paborito ko nga yan. Oo, chocolate uli. Alam kong yan ang paborito mo eh. Pero wag kang masyadong matakaw dyan ha. Kasi mabubulok ang ngipin mo. Agad na kinuha ni Alab ang mga pagkain na dala ni Elmo para sa kanya. Inuna niya ang tsokolate na talagang nagustuhan na niya ang lasa. Habang kumakain siya, ay tahimik lang siyang pinapanood ni Elmo. Hanggang sa sandaling yon, ay hindi pa rin makapaniwala si Alab na meron na siyang kaibigan na isang tao. Isang hapon, magkatabing nakaupo sina Alab at Elmo sa isang matibay na sanga sa itaas ng isang puno ng mangga habang kumakain ng hinog na mangga. Bakit pala sa gubat ka nakatira, Alab? Wala ka bang pamilya? Napahinto sa pagkagat si Alab. Dahan-dahan siyang napatingin kay Elmo. Noon lang niya narinig ang salitang pamilya. At sa tagal niyang nakikinig sa pagsasalita ng mga tao sa baryo, ay hindi pa niya yon narinig kailanman. Pamilya? Ano ang pamilya? Hindi mo pala alam? Ang pamilya, sila yung mga taong nag-aalaga sa'yo. Yung kasama mo sa bahay nyo. Meron yung nanay, tatay, ate, kuya, lolo at lola. Ang meron lang ako, si ina. Isa siyang dambuhalang ahas. Siya ang nagpalaki sa akin. Sanggol pa lang ako nang makita niya ako rito sa gubat. At simula nun, inalagaan na niya ako na parang tunay na anak. Ano? Dambuhalang ahas ang nanay mo? Oo, pero sabi niya, hindi siya ang tunay kong ina.
kahit siya, hindi alam bakit ako nasa gubat. Kaya masasabi ko na siya lang ang aking pamilya. Tumahimik si Elmo. Kumagat ito sa manggang hawak nito, saka tumingin sa malayo. Ikaw naman, bakit palagi kang narito sa gubat? Nasaan ang mga kalaro mo sa baryo? Wala akong kalaro sa baryo. Ayaw nila sa akin eh. Lagi nila akong tinutokso kasi lampa ko. Kapag naghahabulan kami madalas akong madapa. Tinatawanan nila ako, imbis na tulungan. Palagi nila akong inaaway. Bakit ka nila inaaway? Nagkibit balikat si Elmo, saka tumingin kay Alab na may konting lungkot sa mata. Hindi ko rin alam eh. Pero okay lang yun. Kasi ngayon, may kalaro na ako. At ikaw yun. Masaya ako kapag kasama kita. Kasi hindi mo ako inaaway o tinutokso kapag nadadapa ako. Hindi agad nakapagsalita si Alab. Parang may mainit na hangin na dumaan sa dibdib niya. Isang damdaming hindi niya alam kung ano. Hindi siya sanay sa ganon. Sanay siyang mag-isa. Sanay siya sa katahimikan at sanay siya na si Ina lang ang kanyang nakakausap. Masaya rin ako kapag kasama kita, Elmo. Ngumiti si Elmo. Maya-maya pa ay tumingala ito sa langit, sabay tingin kay Alab. O sige, Alab. Kailangan ko nang umuwi eh. Hahanapin na ako ni Lolo Marsing. Baka mapalo na naman ako noon kapag dalaman niya na nagpunta ako rito sa gubat. Babalik ka pa naman, di ba? Oo naman. Kapag may pera ulit ako, bibili ako ng tsokolate para madalhan kita sa susunod. Tumango si Alab. Sabay silang bumaba sa puno. Pagkababa nila ay kumaway pa si Elmo sa kanya bago ito tuluyang tumakbo palayo. Hindi gumalaw si Alab. Nakatayo lang siya ron at pinagmasdan ang papalayong si Elmo. May kung anong bigat sa dibdib niya habang unti-unting naglalaho si Elmo sa kanyang paningin. Ayaw niya pa sanang matapos ang araw na yon at gusto pa niyang makasama ng mas matagal ang kaibigan. Ngunit wala siyang magagawa dahil kailangan na nitong bumalik sa baryo. Nang mawala si Elmo sa paningin ni Alab, ay nagsimula na siyang maglakad pauwi sa kuweba kung saan siya nakatira. Pagdating sa kuweba ay nagulat siya nang salubungin siya ni Ina at mabilis nitong piniluputan ang buo niyang katawan. Naramdaman niya ang malamig na katawan ng dambuhalang ahas. Tumapat ang mukha nito sa mukha ni Alab at agad niyang naramdaman ang galit sa mga mata nito. Ina! Ina, pakawalan mo ako! Umaming ka sa akin, Alab. Nakipagkita ka ba sa tao? Hindi. Hindi, Ina. Bakit naman ako makikipagkita sa tao? May naaamoy akong tao sa iyo, Alab. Huwag kang magsinungaling sa akin. Hindi makatingin ng diretso si Alab kay Ina. Alam niya na kapag tumingin siya sa mga mata nito, ay malalaman nito na hindi siya nagsasabi ng totoo. Mas lalong humigpit ang paglingkis nito sa kanya. Bahagyang nahirapan sa paghinga si Alab. Lumalabas na ang pagiging tao mo. Marunong ka nang magsinungaling. Hindi kita tinuruang magsinungaling, Alab. Hindi. Maniwala ka sa akin, Ina. Hindi ako nakikipag-usap o nakikipagkita sa mga tao. Dahil gaya ng sabi nyo, sasaktan at papatayin nila ako kapag nakita nila ako. Sandaling tumahimik si Ina. Tila sinusuri nito ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Alab. Ramdam ni Alab ang malamig na paghinga ng dambuhalang nilalang sa kanyang liig. Siguraduhin mong totoo ang sinasabi mo. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, ay talagang itatakwil na kita, Alab. Pagkatapos nun, ay lumuwag na ang pagkakalingkis ng dambuhalang ahas kay Alab hanggang sa tuluyan na siya nitong pinakawalan. Napaupo si Alab sa lupa
Habang humihingal at pinagpapawisan, gumapang palabas ng kuweba si ina at naiwan si Alab doon ng mag-isa. Nanginginig pa rin siya sa takot dahil akala niya ay malalaman na ni ina ang ginagawa niyang pakikipagkita sa isang tao. Naisip niya na dapat ay maging mas maingat siya sa susunod. Sa kabila ng banta ni ina ay patuloy pa rin nakikipagkita si Alab kay Elmo. Gaya na lamang ng umagang yon, nang dumating sa gubat si Elmo ay agad silang naglaro ng habulan. Nang makaramdam na sila ng pagod ay naupo sila sa madamong bahagi ng gubat. Humiga sila roon at sabay nilang pinagmasdan ang maaliwalas na kalangitan. Tumingin si Elmo kay Alab at sa gilid ng mata niya ay napansin niya ang pagkunot ng noo ni Elmo nang makita nito na malungkot ang kanyang muka. Sandali lang. Ba't parang ang lungkot mo yata ngayon, Alab? Kasi kinausap ako ni ina kagabi. Ang sabi niya ay may naamoy siyang tao sa akin. Nakakahalata na siya, Elmo, na nakikipagkita ako sa isang tao. Hindi ba dambuhalang ahas ang tinatawag mong ina? Ibig sabihin, nagsasalita siya? Hindi siya nagsasalita gaya ng tao, pero naiintindihan ko siya. Parang naririnig ko sa loob ng utak ko ang bawat sinasabi niya. Sa bagay, hindi naman imposible. Lumaki ka nakasama mo siya eh. Pero bakit kaya niya pinagbabawalang makipagkita sa mga tao? Tao ka rin naman, di ba? Sabi niya, baka daw saktan o kaya patayin ako ng ibang tao kasi iba ako. Hindi mo ko kagaya na lumaki ng normal. May punto naman ang ina mo. May mga tao talaga na ganyan. Kapag may nakita silang kakaiba ay agad na natatakot. Agad silang nanghuhusga. Kahit hindi naman nila kilala, iniisip na nila kagad na masama. Hindi agad nakasagot si Alab sa sinabing yun ng kaibigan niyang si Elmo. Nanatili siyang nakatingin sa kalangitan habang iniisip kung may pag-asa pa ba na mabuhay siya gaya ng isang normal na tao. Simula kasi nang makilala niya si Elmo ay mas lalong sumidhi ang kagustuhan niyang makaalis sa gubat. Pero natatakot siya kung meron bang tatanggap sa kanya bukod kay Elmo sa mundo sa labas ng kagubatan kung saan siya lumaki at nagkaisip. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa ay nagimbal si Alab nang makita niya si ina na gumagapang palapit sa kanila. Malakas na napasigaw si Elmo nang makita ang dambuhalang ahas. Sabay silang napatayo. Tatakbo pa sana si Elmo, ngunit mas mabilis ang paggapang ng dambuhalang ahas sa damuhan at nagawa nitong paluputan at lingkisin si Elmo. Ah! Alab! Tulungan mo ako, Alab! Huwag kang matakot, Elmo. Siya si ina. Ina, pakiusap. Huwag mong sasaktan ng kaibigan ko. Pakawalan mo siya. Kaibigan, sinasabi ko na nga ba, nakikipag-usap ka sa mga tao. Mabait siya, ina. Hindi siya gaya ng sinasabi niyo na masama ang mga tao. At nang dahil sa taong ito, ay natuto ka na magsinungaling sa akin. Hinabahan si Alab nang mapansin niyang humihigpit ang pagkakalingkis ni ina kay Elmo. Napaiyak na si Elmo ng sandaling yun dahil sa labis na takot. Alam ni Alab na sa laki ni ina ay kayang-kaya nitong patayin si Elmo sa ganung paraan. Pakiusap, ina. Pakiusap, tama na. Nasasaktan ang kaibigan ko. Tama na, ina. Matagal kitang inalagaan. Itinuring kitang parang anak ko. Inilayo kita sa mga tao dahil alam kong sasaktan ka lang nila. Minsan na ako sinaktan ng mga tao dahil lang sa tingin nila ay nakakatakot ako. Ayokong maranasan mo
ang naranasan ko sa kamay nila. Patawad po. Patawad po, ina. Hindi ko po ginusto na maglihim sa inyo. Natakot lang ako na magalit kayo sa akin. Pero maniwala po kayo sa akin, ina. Hindi po siya masama. Hindi po niya ako sinaktan, hindi po siya mananakit. Siya lang po ang tanging kaibigan ko. Pakiusap po, ina. Pakawalan niyo po siya. Matiim na tinignan ni ina si Alab hanggang sa unti-unti nang lumuwag ang pagkakalingkis ng dambuhalang ahas kay Elmo. Nang tuluyan nang makawala si Elmo, ay takot na takot itong tumakbo palayo nang hindi man lang lumilingon. Elmo! Elmo, sandali lang. Magpapaliwanag ako. Bumalik ka! Sige, Alab. Sundan mo siya. Sundan mo ang taong yun. Pero ito ang tandaan mo. Sa oras na sundan mo siya, ay tuluyan ka na rin umalis sa kagubatan na ito at sa mundo ng mga tao ka na mabuhay. Hindi kita pipigilin kung yan na ang nais mo. Hindi makapaniwalang napatingin si Alab sa dambuhalang ahas. Lumapit siya kay ina at niyakap niya ito. Patawad po, ina. Hindi ko po kayo kayang iwan. Kayo lang po meron ako. Kayo po ang pamilya ko. Walang sinabi si ina at dumulas ito sa mga braso ni Alab. Gumapang ito palayo. Nais mang sundan ni Alab si Elmo upang magpaliwanag, ay alam niyang sa sandaling yon ay mas importanteng sundin muna niya si ina. Agad na pumasok si Alab at ina sa loob ng kuweba. Tahimik na nakasunod si Alab sa dambuhalang ahas. Nang huminto ito, ay huminto rin siya. Marang humarap si ina kay Alab at nakita niya ang galit sa mga mata nito. Ngayon, may sasabihin ka pa ba, Alab? Ina, mabait si Elmo. Iba siya. Hindi siya masama. Wala siyang balak na saktan ako. Dahil kung meron man, dapat noon pa niya yung ginawa. Unti-unting nawala ang galit sa mga mata ng dambuhalang ahas at napalitan yon ng lungkot at takot. Ang totoo ay natatakot lang ako. Kanino o sa ano po kayo natatakot, ina? Natatakot ako na baka kapag napalapit ka sa mga tao, ay iwanan mo na ako ng tuluyan. Alam mo, kahit hindi ka nang galing sa akin, ay itinuring kitang parang tunay ko ng anak. Alab, mahal na mahal kita bilang anak ko. At magiging masakit para sa akin kung darating ang araw na mas pipiliin mong mabuhay kasama ang mga tao at lilisanin mo ang kagubatan na ito. Tumulo ang luha ni Alab. Muling bumalik sa kanya ang lahat. Ang pag-aalaga ni ina sa kanya. Ang pagbabantay nito sa kanya tuwing gabi upang masiguro na ligtas siya habang natutulog. Ang paghahanap nito ng pagkain niya at pagyakap nito sa kanya sa tuwing malamig ang panahon. Ina, naiintindihan ko po ang takot nyo. Pero hindi ko po kayo iiwan. Ikaw lang po ang pamilya ko. Nangangako po ako na kahit na anong mangyari, ay hindi kita ipagpapalit sa mga tao. Hindi mo na nagsalita si ina at gumapang ito sa isang sulok ng kuweba. Ipinasok nito ang buntot nito sa isang butas at mula roon ay may kinuha itong isang patalim. Agad itong gumapang palapit kay Alab at inabot sa kanya ang patalim gamit ang buntot nito. May pagtatakaman ay kinuha pa rin yun ni Alab. Gawa sa bato ang patalim na parang pinanday yun ng maigi
upang maging matulis at matalim. Para saan po to, ina? Marahil nga ay hindi ko na mapipigilan pa ang pag-usisa mo sa mundo ng mga tao dahil tao ka rin katulad nila. Hindi ko na ipagkakait sa'yo ang karapatang mamuhay na kagaya nila. Pero hiling ko lang ay manatili kang ligtas. Nakita ko ang patalim na yan sa tabi mo nung unang beses kitang nakita dito sa kagubatan. Palagi mo yang dalhin upang sa panahong kailangan mo nang ipagtanggol ang sarili mo ay meron kang sandatang magagamit. Maraming salamat po, ina. Hindi ko po kayo bibiguin. Hindi ko po hahayaan na may mangyaring masama sa akin. Yan lang naman ang aking nais. Ayokong may manakit sa'yo, Alab. Simula ngayon, malaya ka nang makakalabas sa kagubatan na ito upang magtungo sa baryo o kung saang man lugar na iyong nanaisin. Basta, ipangako mo lang na babalikan mo pa rin ako rito. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Alab at mahigpit niyang niyakap ang dambuhalang ahas. Hindi niya akalain na sa araw din na yon ay hahayaan na siya nito na makisalamuha sa ibang mga tao. Simula nang ibigay kay Alab ni ina ang patalim na yari sa bato, ay hindi na yon nawalay sa kanya. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng totoong kalayaan dahil sa wakas ay may pahintulot na siya mula kay ina na lumabas ng kagubatan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting napalitan ng lungkot ang saya sa puso ni Alab dahil ilang araw na siyang nagpapabalik-balik sa lugar sa gubat kung saan sila nagkikita ni Elmo, pero hindi na muling nagtungo roon ang kanyang kaibigan. Napaisip si Alab na baka labis na natakot si Elmo kay ina dahil sa nangyari nung unang beses na nagkita ang dalawa. May pagkakataong naisip niyang puntahan si Elmo sa baryo pero hindi niya magawa. Kahit malaya na siya, hindi pa rin niya kayang ipakita ang sarili sa ibang tao. May takot pa rin siyang nararamdaman na baka matakot ang mga tao sa kanya dahil iba ang itsura niya sa mga ito. Hanggang sa isang hapon, nagkaroon na si Alab ng lakas ng loob na magtungo sa bukana ng gubat. Nakasabit sa kanyang bewang ang patalim na ibinigay ni ina. Sa bawat takbang niya papalapit sa bukana ng gubat, ay umasa siyang muli niyang masisilayan ang kaibigang matagal na niyang hindi nakikita. Huminto siya sa likod ng isang malaking bato, kung saan mula roon ay tanaw niya ang buong baryo. Matyagang naghintay si Alab sa likod ng bato. Umasa siya na anumang sandali ay makikita niya si Elmo mula roon. Tila dininig naman ng langit ang dasal niya dahil hindi nga nagtagal ay nakita niya si Elmo na naglalakad at walang kasama. Lumabas si Alab sa likod ng bato at paulit-ulit na kumuway kay Elmo. Nang makita siya nito ay agad itong lumapit sa kanya. Mabilis namang pumasok sa kagubatan si Alab dahil natatakot pa rin siyang may ibang taong makakita sa kanya. Maya-maya pa ay huminto siya at humarap kay Elmo. Sa wakas, nagkita rin tayong muli, Elmo. Alam mo bang pinayagan na ako ni ina na makipagkita sa'yo? Pasensya ka na rin pala kung nilingkis ka niya nung unang nagkita kayo. Wala yun, Alab. Ang importante naman buhay pa rin ako. Saka, masaya ako na binigyan ka na ni ina ng kalayaan. Pero bakit hindi ka na bumalik dito sa gubat? Natakot ka ba dahil kay ina? Isa yun sa dahilan. Pero, meron pang isang dahilan. Ano ba yung isang dahilan? Alam mo kasi, Alab, may mga aswang na sumasalakay sa baryo namin. Kaya pinagbabawalan na ako ni Lolo Marsing na lumabas kahit sa umaga. Marami na silang napatay, Alab. Halos gabi-gabi silang nagpupunta sa baryo para lang mambiktima ng mga tao.
Aswang? Ano ba yung aswang? Isa ba yung mabangis na hayop? Hindi, Alab. Hindi sila hayop. Pero hindi rin sila tulad nating tao. Kakaiba sila. Malalakas at mabibilis sila. Sa umaga, normal na tao ang itsura nila. Pero pagsapit ng gabi, ay kaya nilang magpalit ng anyo. Para silang mga halimaw, Alab. At ang pagkain nila ay tayong mga tao. Ha? Bakit hindi nilang labanan ng mga tao mga aswang? Madali lang sabihin yan, Alab. Pero napakahirap gawin. Tulad na sinabi ko, malalakas sa mga aswang, Alab. Mas malakas kesa sa mga tao. Kaya takot na mga tao sa kanila. Kaya ang magagawa lang namin ay yung magtago sa gabi. Dahil tuwing gabi lang naman sila umaatake. Sumulyap si Elmo sa direksyon ng baryo. Bakas sa mukha nito ang labis na pag-aalala. O sige, Alab. Kailangan ko nang bumalik. Kapag nawala ako ng matagal, baka mapagalitan na naman ako eh. Kapag natigil lang pagsalakay ng mga aswang, ay saka na lang ulit ako makikipagkita at makikipaglaro sa'yo, ha? Hindi na nakasagot pa si Alab sa sinabing yun ng kaibigan niyang si Elmo. Pinanood na lang niya ito habang naglalakad papalayo, pabalik sa baryo. Napansin niyang mas mabigat ang hakbang nito kaysa sa dati. Hindi na iwasan ni Alab ang makaramdam ng kaba at takot para sa maaaring mangyari sa kaibigan niya at sa mga tao sa baryo dahil sa mga aswang na sinasabi nito. Kinagabihan, habang nakahiga si Alab sa nakalatag na mga dahon sa loob ng kuweba, ay hindi siya mapakali. Siya lang ang mag-isa ron dahil si ina ay umalis upang maghanap ng makakain ito. Sa isip ni Alab ay paulit-ulit na pumapasok ang mga salita na sinabi ni Elmo kanina tungkol sa mga aswang. Hindi siya makapaniwala na may mga ganong uri ng nilalang na mas malakas sa mga tao. Hindi pa man siya nakakakita ng nilalang na tinatawag na aswang, ay natatakot na kagad siya sa mga yon. Hanggang sa bumangon si Alab at tahimik na lumabas ng kuweba. Hindi siya sigurado kung tama ang gagawin niya, pero hindi niya kayang matahimik hanggat hindi niya nalalaman kung ligtas ba ang kanyang kaibigang si Elmo. Nararamdaman niya ang malamig na damo sa ilalim ng kanyang mga paa habang siya ay tumatakbo. Wala siyang dalang anuman kundi ang patalim na ibinigay sa kanya ni ina. Nang makarating si Alab sa baryo, ay napansin niya ang labis na katahimikan doon. Ibang-iba yun sa nakagawian niyang tanawin tuwing umaga. Wala siyang nakikitang kahit isang tao sa labas at lahat ng bahay ay nakasarado. Pero mas mabuti na rin na walang tao para walang makakita sa akin. Dahan-dahan na naglakad si Alab. Paminsan-minsan ay nagtatago siya sa likod ng mga puno upang makasiguro na walang makakakita sa kanya. Ang dami palang bahay dito. Paano ko naman malalaman kung alin sa mga ito ang bahay ni Elmo? Hanggang sa biglang may maramdaman si Alab na malamig na hangin sa kanyang likuran. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya. Marahan siyang lumingon at nang hilakbot siya nang makita niya ang isang nilalang na nakatayo ilang di pa lamang ang layo sa kanya. Sa una, para itong isang tao kung titignan, ngunit agad na napansin ni Alab ang mapupula nitong mga mata na parang nagliliyab sa dilim. Ang balat nito ay kulay itim. Ang mga kuko nito ay mahahaba at matutulis na tila tari ng manok. Ganon din ang mga ngipin nito na parang mga lagari sa tulis. Napaatras si Alab at biglang umatake ang nilalang sa kanya. Mabilis ang kilos ng nilalang pero mas mabilis si Alab. Otomatikong gumalaw ang katawan niya at gumulong siya sa kanyang kaliwa. Mabilis siyang tumayo at iniwasan niya ang pagsunggab ng nakakatakot na nilalang sa kanya. Sa pagkakataon na yon, ay inilabas na niya ang patalim na gawa sa bato mula sa kanyang tagiliran. Habang umaatake ang nilalang, ay patuloy lamang sa pag-iwas si Alab.
Lahat ng natutunan niyang galaw sa gubat ay ginamit niya upang hindi siya magawang saktan o masugatan ng nilalang na yon. Hanggang sa nagkaroon si Alab ng pagkakataon at nagtagumpay siyang itarak ang patalim sa dibdib ng kanyang kalaban. Napaatras ito habang pumapalaw na parang isang mabangis na hayop. Ngunit muli itong umatake. Naisip ni Alab na salubungin ito at ganun nga ang kanyang ginawa. Tumalon si Alab at itinarak niya ang patalim sa leeg ng nilalang. Muling napaatras ang nilalang habang sapu-sapo ang sugat sa leeg. Hindi nagtagal ay bumagsak ito sa lupa habang patuloy ang pagbulwak ng dugo mula sa sugat nito sa leeg at sa dibdib. Nanginig ang buong katawan ni Alab nang mapagtanto niyang napatay niya ang nilalang na yon. Sa takot niya ay agad siyang tumakbo pabalik sa kagubatan. Takot na takot siya dahil naisip niya na baka isang tao ang napatay niya at dahil sa kanyang ginawa ay magalit ang mga tao sa kanya at maging si Elmo. Halos magkandara pa si Alab sa pagmamadali sa pagpasok niya sa kuweba. Nagulat siya nang sumalubong sa kanya si Ina. Ina? Nakabalik ka na pala. Kanina pa ako nandito. Pagdating ko ay wala ka. Aalisan na ako ulit para hanapin ka. Saan ka ba nanggaling? Naglakad-lakad lang po ako. Nagpahangin. Medyo mainit po kasi dito sa loob ng kuwebe. Teka, parang meron kang kinatatakutan. Naaamoy ko. Sabihin mo, nagpunta ka ba sa baryo? Hindi. Hindi, Ina. Hindi ako nagpunta ron. May nakasalubong lang ako malaking baboy ramo. Nabigla lang ako kaya ganito ako. Pero ayos na ako. Matutulog na ako, Ina. Hindi na nagsalita si Ina, ngunit patuloy ang mga mata nito sa pagsunod sa bawat galaw ni Alab. Habang humihiga siya sa nakalatag na dahon, tumagilid ng higa si Alab at tumalikod siya sa gawi ni Ina dahil ayaw niyang makita nito ang nakapaskil na takot sa kanyang muka. Kinaumagahan ay magkasabay na kumain ng almusal sina Elmo at Lolo Marcin. Nilagang kamote at kape ang pinagsasaluhan nila. Bakas ang takot sa mukha ni Elmo dahil ilang gabi nang paulit-ulit na sumasalakay ang mga aswang sa baryo nila sa dahilang hindi nila alam. Naputol ang katahimikan nang tumikhim si Lolo Marcin at matapos yun ay nagsalita ito. Siya nga pala, narinig mo na ba ang balita po? May natagpo ang patay na aswang kanina, malapit doon, sa may bukana ng gubat. Ha? Talaga po, Lolo? Sino raw pong pumatay dun sa aswang? Yun na nga eh. Hindi raw kilala ng mga tao rito. Pero ayon sa mga nakakita, may isang parang batang unggoy na nakipaglaban kagabi sa aswang na yun. Maliit ang katawan, pero maliksi raw kumilos. Matapos daw mapatay ng batang unggoy, yung aswang, ay tumakbo na ito sa gubat. Nanlamig si Elmo at napahinto siya sa pagmuya. Nang marinig niya ang salitang batang parang unggoy, ay isa lang ang pumasok sa isip niya. Walang iba, kundi ang kaibigan niyang si Alab. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balitang yon tungkol sa batang parang unggoy na pumatay sa aswang. Walang ibang bukang bibig ang mga tao, kundi ang bagay na yon. Marami ang natuwa dahil sa wakas ay merong isang tao na hindi natakot na labanan ng isa sa mga aswang na ilang araw nang nagpapalaganap ng takot at kilabot sa baryo ni na Elmo tuwing gabi. Para bang nagkaroon ng panibagong pag-asa ang mga tao dahil sa pangyayaring yon. May ilang haka-haka rin ang mga tao na ang batang parang unggoy ay espiritu ng gubat o isang alagad ng diwata. Ngunit si Elmo ay tahimik lamang.
Nakikinig siya sa mga kwento ng iba, pero sa puso't isipan niya ay sigurado siyang kilala niya ang batang tinutukoy nila. Yun ay walang iba kundi si Alab, ang batang parang unggoy na tinutukoy ng mga tao. Payapa ang umaga na yon sa kagubatan, ngunit ang kalooban ni Alab ay hindi. Ilang araw na ang nakakalipas simula nang may mapatay siya sa baryo at patuloy pa rin siyang inuusig ng kanyang konsensya. Kaya upang kahit papano ay kumalma ang kanyang isipan, ay naglakad-lakad siya. Sa gitna ng kanyang paglalakad ay nagulat siya nang may biglang tumapik sa likod niya. Napasigaw pa siya at sa paglingon niya ay nakahinga siya ng maluwag nang makita niya ang kaibigang si Elmo na nakangiti sa kanya. Ikaw pala, Elmo. Pambihira. Akala ko kung ano na eh. Sandali. Hindi na ba sumasalakay ang aswang sa baryo nyo? Kaya ka nakakapunta na rito sa gubat? Sa kasamaang palad, sumasalakay pa rin sila. Pero kailangan ko talagang pumunta rito. Gusto lang sana kitang tanungin tungkol sa isang bagay. Malakas na kumabog ang dibdib ni Alab. Bahagyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Agad niyang naisip ang gabi kung saan pumunta siya sa baryo at may napatay siyang isang nilalang. Ano namang itatanong mo sa akin? Sabihin mo, ikaw ba yung batang parang unggoy na nakipaglaban at pumatay doon sa aswang sa baryo namin? May ilang tao kasing nakakita na may nakikipaglaban sa aswang ilang gabi nang nakakaraan. Malakas kasi ang kutob ko na ikaw yun eh. Oo, ako nga yun. Pero hindi ko sinasadya yun, Elmo. Wala akong balak na manakit. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Akala ko papatayin niya ako eh. Pasensya na talaga, Elmo. Sigurado kong galit na galit sa akin ang mga tao sa baryo nyo dahil nakapatay ako. Alab, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Isang aswang ang napatay mo. Hindi taong nilalang na yun. Kaya wala kang dapat na ihingi ng tawad. Napakurap si Alab. Parang may biglang liwanag na lumitaw sa loob ng dibdib niya. Ang totoo nga niyan, Alab, binigyan mo ng pag-asa ang mga tao sa baryo namin. Dahil sa wakas, may lumaban na sa mga aswang. May pumatay sa isa sa mga halimaw na paulit-ulit na nananakot sa amin. At ikaw yun, Alab. Ikaw. Teka, hindi ba galit ang mga tao sa akin? Aba, hindi sila galit sa'yo. Ang totoo nga niyan eh, gusto ka nilang makilala eh. Ang tingin nila sa'yo ay isang bayani. Ano kaya kung sumama ka sa akin sa baryo para makilala ka nila? Umiling si Alab sa sinabi ng kanyang kaibigang si Elmo habang may kaba pa rin sa kanyang mga mata. Hindi, pasensya na, Elmo. Hindi pa ako handa eh. Hindi pa sa ngayon. O sige, naiintindihan ko. Pero Alab, maraming salamat talaga. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ang nagawa mo. Hindi lang para sa akin, kundi para sa aming lahat. Ngumiti si Alab. Isang masarap na pakiramdam ang sumiksik sa kanyang dibdib. Hindi niya akalain na ganun pala kasarap ang tumulong sa kapwa niya tao. Masayang naglakad si Alab pabalik sa kuweba. Kakaiba ang sigla niya matapos niyang malaman kay Elmo ang reaksyon ng mga tao sa pagkakapatay niya sa aswang. Wala na ang bigat sa dibdib niya sapagkat alam niya na natulungan pa niya ang mga tao sa baryo dahil sa kanyang ginawa. Pagdating naman ni Alab sa kuweba ay naroon si Ina na nagpapahinga at mukhang busog na busog. Agad siyang lumapit dito at sandali niya itong niyakap. Bakit parang ang saya mo yata ngayon, anak? May maganda bang nangyari? Meron, Ina. Hindi ka maniniwala sa aking nagawa. Nakapatay ako ng isang aswang sa baryo. Isang aswang, Alab? Alam mo bang malakas at mabangis na halimaw ang mga yon? Paano mo nagawang patayin ang ganong uri ng nilalang? Nagtungo kasi ako sa baryo ng isang gabi.
Tapos inatake ako ng aswang. Ina, hindi ba ang sabi nyo, ipagtanggol ko ang sarili ko kapag nasa panganib ako? Ganun ang ginawa ko. Nilabanan ko yung aswang hanggang sa napatay ko siya. Tapos kanina, pinuntahan ako ni Elmo dito sa gubat. Yung kaibigan ko. Ang sabi niya ay maraming tao daw sa baryo ang gustong makilala ko. Ang turing daw sa akin ng mga tao sa kanila ay isang bayani. Kung ganon, mukhang makukuha mo na ang pagtanggap ng mga tao na matagal mo nang nais. Hindi ka na mahihirapan na magpakita sa kanila kung isang bayani pala ang tingin nila sa iyo. Napayuko si Alab at sa pag-angat ng kanyang muka ay isang nag-aalalang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pero hindi pa ako handa na magpakita at magpakilala sa ibang tao, ina. Hindi ko pa kayang humarap sa kanila. At saka, hindi pa tapos ang laban. Patuloy pa rin ang pagsalakay ng mga aswang sa baryo ayon kay Elmo. Kailangan ko pa rin lumaban. Mag-iingat ka, Alab. Huwag kang papadala sa galit o takot. Gumamit ka ng isip at tapang. Yan ang magiging sandata mo sa tuwing ikaw ay lumalaban. Pangako, ina. Palagi ako mag-iingat. Isa pa, lagi ko rin pong daladala ang patalim na binigay niyo sa akin. Hindi na nagsalita si ina, pero ramdam ni Alab ang kasiyahan nito para sa kanya. Ngunit mas masaya siya dahil hindi na tumututol si ina kahit pa nakikialam na siya sa buhay ng mga tao sa baryo. Simula noon ay gabi-gabi nang nagtutungo si Alab sa baryo upang magbantay sa muling pagsalakay ng mga aswang. Kapag madilim na, ay umaalis na siya sa gitna ng kagubatan upang magtungo sa baryo. Tahimik siyang gumagala sa paligid ng baryo at naghahanap ng kahit na anong banta ng panganib. Hindi pa rin nagpapakita si Alab sa mga tao. Patuloy siyang nagtatago sa mga ito sa kabila ng pagbabantay na kanyang ginagawa. Ilang gabi na rin ang lumipas na walang aswang na nagpapakita kay Alab. Ngunit isang gabi ay kakaiba ang pakiramdam ni Alab. Maalinsangan ang simoy ng hangin at mas tahimik ang paligid. Nanindig ang kanyang balahibo habang naglalakad siya. Agad niyang hinawakan ng maigpit ang kanyang dalang patalim. Hindi nga nagkamali si Alab dahil dalawang aswang ang bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan. Ang isa ay babaeng aswang, habang lalaki naman ang isa pa. Naglalaway ang mga yon habang nanlilisik ang mga mata. Kapwa nakakatakot ang anyo ng mga yon, pero hindi nagpakita ng takot si Alab. Tumalon ang babaeng aswang kay Alab. Sinalubong ito ni Alab, pero malakas siyang naitulak ng aswang. Tumilapon si Alab, pero mabilis siyang tumayo. Sumugod muli ang babaeng aswang. Bumuelo si Alab at pinakawalan niya ang isang malakas na sipa. Tinamaan ng aswang sa tiyan nito na naging dahilan upang mapaatras ito. Sinundan niya yon ng isang malaking hiwa sa dibdib nito na agad nitong ikinasawi. Matapos yon ay ang lalaking aswang naman ang umatake kay Alab. Mula sa likod niya ay sinunggaban siya nito. Huli na para makaiwas si Alab dahil bumaon na ang matutulis nitong kuko sa kanyang kaliwang braso. Sandaling umatras si Alab habang nakangwi ang kanyang muka. Muling sumugod ang aswang at nagawa siya nitong hawakan sa kanyang braso. Malakas siya nitong ibinalibag sa lupa. Mabilis naman na tumayo si Alab at hindi niya muna ininda ang sugat niya at pananakit ng kanyang katawan. Siya naman ang umatake. Mabilis niyang inakyat ang isang puno na nasa gilid at mula roon ay tumalon siya sa aswang. Sumampa siya sa balikat ng aswang at walang pagdadalawang isip na ginilitan niya ito sa leeg. Bago pa bumagsak sa lupa ang walang buhay na katawan ng aswang, ay tumalon na siya paalis sa balikat nito.
Nang bumagsak ang mga paa ni Alab sa lupa, ay dun niya napansin ang mga taong nakasilip mula sa bintana ng mga bahay na nasa kanyang paligid. Kinabahan siya nang makita niyang may ilan na lumabas ng bahay at mukhang lalapitan siya. Dahil sa takot ni Alab at hiya na makita siya ng mga tao sa kakaiba niyang itsura, ay mabilis siyang tumakbo pabalik sa kagubatan. Habang tumatakbo siya pabalik sa kuweba, ay dun niya naramdaman ang sakit at hapdi ng sugat sa kanyang braso. Hindi na lumingon si Alab dahil pakiramdam niya ay may mga tao pa rin na nakasunod sa kanya. Pagkarating ni Alab sa kuweba, ay agad siyang pumasok doon. Ramdam niya ang pagod mula sa pakikipaglaban niya sa dalawang aswang at basang-basa ng dugo ang kanyang kaliwang braso. Wala pang ilang hakbang ay narinig na niya ang tunog ng paggalaw sa madilim na bahagi ng kuweba. Mula roon ay lumitaw si Ina at agad na naramdaman ni Alab ang labis nitong pag-aalala nang makita siya. Gumapang ang dambuhalang ahas papalapit sa kanya. Alab, anong nangyari sa'yo? Bakit duguan ka? Ina, nasugatan po ako ng isa sa dalawang aswang na nakalaban ko sa baryo. Pero ang maganda, parehas ko naman po silang napatay. Kaya may bahagi sa akin na ayaw kong payagan kang lumaban sa mga aswang dahil ayaw kong masaktan ka, anak. Kahit masakit ang sugat ni Alab, ay ngumiti pa rin siya upang ipakita kay Ina na wala itong dapat na ipag-alala. Maayos naman po ako, Ina. Hindi naman po malalim ang sugat na aking natamo. Hindi ba't sinabi mo nun sa akin na minsan ay kailangan masaktan para may matutunan? Hindi ko akalaing literal mong iintindihin yun, anak. Dito ka lang. Kukuha ako ng gamot para dyan sa sugat mo. Matapos yun, ay gumapang si Ina palabas ng kuweba. Naiwan naman si Alab sa loob ng kuweba. Naupo siya sa tabi ng isang may kalakihang bato at isinandal niya roon ang kanyang likod. Pumikit si Alab, pero sa kabila ng sugat niya ay may kakaibang saya sa dibdib niya. Bumalik sa isip niya ang mga mukha ng mga taong lumabas sa baryo matapos niyang mapatay ang dalawang aswang. Nakita niya ang saya at pag-asa sa mga yon. Sa bagay na yon, pakiramdam niya ay napakalaking gantimpala na yon sa pagtatanggol niya sa mga tao sa baryo mula sa mga aswang. Hindi nagtagal ay bumalik na si Ina sa loob ng kuweba. Gumapang ito papalapit kay Alab habang may mga dahon sa bibig nito. Inabot nito kay Alab ang mga dahon na yon na agad namang kinuha ni Alab. Nguyain mo ang mga dahon na yan, Alab. Tapos ay ilagay mo sa iyong sugat. Walang tanong na sinunod ni Alab ang utos ni Ina. Nilagay niya sa bibig ang mapapait at medyo malagkit na dahon sa kamarahang nginuya. Napangiwi siya sa lasa pero tiniis niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang nadurog na dahon mula sa kanyang bibig at marahang ipinatong sa sugat sa kanyang braso. Napangiwi siya ng dahil sa hapdi. Ngunit ilang sandali lang ay naramdaman niyang nawala na ang sakit ng kanyang sugat. Alam kong hindi pa yon ang huli mong pakikipaglaban sa mga aswang, anak. Tama ka, Ina. Posibleng umatake ulit sila sa baryo, kaya dapat ay maging handa ako. Hindi ako titigil hanggang sa maging mapayapa ng muli ang baryo na yon. Alam kong hindi na kita mapipigilan sa pagnanais mong protektahan at ipagtanggol ang mga kauri mong tao. Kaya nararapat lamang na bigyan kita ng isa pang bagay. Isang bagay na magagamit mo sa iyong pakikipaglaban. Ibig sabihin,
bibigyan niyo ako ng isa pang sandata. Ngunit hindi sumagot si ina. Sa halip, inilabas nito ang mahaba nitong dila. Sa dulo ng dila nito ay lumitaw ang isang bilog na bagay. Para yung bato, ngunit makintab at kulay berde na may kakaibang kinang mula sa liwanag ng apoy mula sa gilid ng kuweba. Mabagal at maingat na inilapit ni ina yon kay Alab. Dahan-dahang kinuha yun ni Alab at habang pinagmamasdan niya yon ay pakiramdam niya ay may buhay ang bagay na yon. May pagtatakang tumingin siya kay ina. Ano ang bagay na to? At paano ako magagamit to sa pakikipaglaban sa mga aswang? Yan ay isang makapangyarihang mutya, anak. Ibinigay yan sa akin noon ng isang diwata na naninirahan sa kagubatang ito. Dati akong alaga ng diwata, ngunit simula nang matagpo ang kita ng sanggol kapalabang, ay mas pinili ko ng alagaan ka. Napako ang tingin ni Alab sa mutya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi niya alam kung paano siya naging karapat-dapat sa ganung uri ng tiwala mula kay ina. Bumigat ang mutya sa kanyang palad. Sa bawat segundo na lumilipas, ay lalong tumitindi ang enerhiya na nagmumula rito. Ang mutya na yan ay magbibigay sa iyo ng kakaibang lakas at bilis. Hindi ka basta-basta masusugatan ng kahit na anong sandata. Ngunit kailangan mong lunukin yan upang mapasayo ang kapangyarihan nito. Ngunit ina, pagmamayari mo mutya na ito, hindi ko to kayang tanggapin. Sa iyo to eh. Ikaw ang karapat-dapat na magmay-ari nito at hindi ako. Mas kailangan mo na yan ngayon, anak. Lunukin mo na. Wala nang panahon para sa pag-aalinlangan. Malaki ang tiwala ko sa iyo, anak. Hindi na nakasagot pa si Alab. Inisip niya na kailangan niya ng dagdag na sandata laban sa mga aswang dahil wala siyang ideya kung anong klaseng mga aswang pa ang makakaharap niya sa susunod. Kaya naman, marahan niyang inilapit ang mutya sa kanyang bibig. May bahagi sa kanya na gustong umatras, ngunit nanaig ang pakiramdam niya na yun ang tama niyang gawin. Isinubo niya ang mutya at agad itong dumulas pababa sa kanyang lalamunan. Sa simula ay wala siyang naramdaman, ngunit makalipas lamang ang ilang segundo ay biglang nanikip ang kanyang dibdib. Naramdaman niya ang init na kumalat mula sa kanyang lalamunan, pababa sa kanyang sikmura, pataas sa kanyang dibdib at papunta sa buo niyang katawan. Napapikit at napayuko si Alab. Niyakap niya ang sarili habang ang init sa loob ng kanyang katawan ay naging mas masakit na. Pakiramdam niya ay parang tinutusok ng daan-daang karayom ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Tuluyan nang napaluhod si Alab. Kasunod nun ay napahiga siya sa malamig na lupa. Nanginig ang buong katawan niya habang ang mutya ay tila gumagapang sa loob niya. Tila naglalakbay yon sa mga ugat niya at tinutunaw ang takot at kahinaan niya. Hindi niya na alam kung ilang segundo o minuto na ang lumipas. Ang tanging alam niya ay ang sakit at ang init sa loob ng kanyang katawan na hindi niya kayang pigilan. Ina! Masakit! Napakasakit, ina! Huwag mong labanan, Alab. Hayaan mong pumasok ang mutya sa katawan mo. Hayaan mong ipagkaloob nito sa iyo ang kapangyarihan nito. Tinubukan ni Alab na intindihin ang sinabi ni ina, ngunit ang isip niya ay nalulunod na sa kirot. Hindi na niya maramdaman ang kanyang mga kamay. Ang mga mata niya ay nanlalabo na rin hanggang sa tuluyan ng bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Sa pagkakataon na yon ay nilamon na ng kadiliman si Alab at sa isang iglap ay nawalan na siya ng ulirat.
Umaga na nang bumalik ang malay ni Alab. Nasilaw siya sa bahagyan liwanag mula sa labas na pumapasok sa butas ng kuweba. Maraan siyang bumangon, ngunit wala na ang bigat ng kanyang katawan. Napatingin siya sa sugat niya sa braso at laking pagtataka niya dahil naghilom na kagad yun. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa dahon na inilagay niya roon o dahil sa kapangyarihan ng mutya. Nagulat si Alab nang marinig niya ang boses ni Ina. Binabati kita, Alab. Tinanggap ng katawan mo ang mutya. Ngayon, ikaw na ang tagapangalaga niyan. Gumapang si Ina palapit kay Alab. Pinakiramdaman ni Alab ang kanyang sarili. Tinignan niya ang mga kamay niya. Ina, pakiramdam ko ay bagong tao na ako. Parang may lakas na nasa loob ng katawan ko na gustong kumawala. Yan ang kapangyarihan ng mutya. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi lang yan magbibigay sa iyo ng kakaibang lakas at bilis. Magiging gabay mo rin yan sa bawat laban na iyong kakaharapin. Maraming salamat, Ina. Napakalaking bagay na meron akong ganitong sandata laban sa mga aswang. Wala akong hiling kung hindi ang iyong kaligtasan. Sana sa oras na matapos mo na ang iyong laban sa mga aswang ay magkaroon ka ng lakas ng loob na magpakita sa iyong mga kaori. Puno ng kumpiyansang tumango si Alab. Tumingin siya sa labas ng kuweba at naramdaman niya ang lakas na nagwawala sa loob ng kanyang katawan. Wala siyang ibang hiling ng sandaling yon, kundi ang magawa niyang ubusin ang mga aswang na patuloy na sumasalakay at nagbibigay ng takot sa baryo kung saan nakatira ang kaibigan niyang si Elmo. Kahit may taglay ng mutya si Alab, ay hindi pa rin siya naging kampante. Naniwala siya na kailangan pa rin niyang paghusayan ang kaalaman niya sa pakikipaglaban. Habang nakatayo si Alab sa labas ng kuweba, ay pinapakiramdaman niya ang mutya sa loob ng kanyang katawan. Ramdam niya na isa na sila ng mutya na parabang bahagi na rin yun ng kanyang pagkatao. Hindi nagtagal ay nagsimula na si Alab sa pagsasanay. Hawak niya ang patalim na yari sa bato at sa bawat hampas niya nito sa hangin ay dama niya ang lakas na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga galaw ay naging mas mabilis, mas matalim at mas sigurado. Mula sa di kalayuan ay tahimik siyang pinapanood ni Ina. Nakapalupot ito sa sanga ng isang matandang puno. Nang magtama ang mga mata nilang dalawa ay napangiti si Alab dahil nakita niya na sobra siyang ipinagmamalaki ni Ina. Muling dumating ang gabi at gaya ng nakasanayan ay muling lumabas ng kagubatan si Alab upang magtungo sa baryo. Pagdating niya roon ay tahimik ang buong paligid at tanging ang mga tunog ng mga kuliglig at huni ng mga ibong gising tuwing gabi ang kanyang naririnig. Sanay na siya sa ganong katahimikan, ngunit alam niya na maaaring panandalian lamang yon dahil alam niyang maaaring masira ito sa isang iglap kapag biglang lumitaw ang mga aswang. Habang naglalakad si Alab sa gitna ng kadiliman, ay napansin niya ang isang kubo na bahagyang may liwanag mula sa loob. Mula sa isang maliit na bintana ay nakita niya na nakasilip doon si Elmo. Nagliwanag ang mukha niya at mabilis siyang lumapit sa kubo. Maging si Elmo ay napangiti nang makita ang kaibigang si Alab. Alab, ikaw pala yan. Halika, pasok ka muna. Natigilan si Alab nang umalis si Elmo sa bintana. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto ng kubo at nakita niya roon si Elmo. Sumilip si Alab sa loob ng kubo at may nakita siyang isang matandang lalaki na nakaupo sa sahig. Nakatingin yun sa kanya.
Nag-alinlangan si Alab na pumasok. Tila napansin naman ni Elmo na nakatingin siya sa matandang lalaki, kaya muli itong nagsalita. Huwag ka mag-alala, Alab. Si Lolo Marsing yan. Ang lolo ko. Mabait yan. Halika na. Pumasok ka na muna. Tumango si Alab. Marahan siyang pumasok sa loob ng kubo. Maliit lang ang espasyo. Matapos isarado ni Elmo ang pinto, ay inakbayan siya nito. Lolo Marsing, siya po si Alab. Siya po ang kaibigan ko. Siya po yung sinasabi ng mga tao na parang batang unggoy kung gumalaw habang nakikipaglaban po sa aswang. Alab, siya naman ang Lolo Marsing ko. Siya ang aking pamilya. Marahang tumayo si Lolo Marsing at lumapit kay Alab. Maraming salamat, Utoy. Naikwento na sa akin ni Elmo ang tungkol sa'yo. Napakabata mo pa para sa ganitong laban. Saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob para harapin ng mga aswang? Gusto kong protektahan ng mga kauri ko. At sana, kapag nakatulong ako, ay tanggapin nila ako kahit na hindi ako lumaki dito sa baryo. Alam mo, Alab, ang totoo ay tatanggapin ka ng mga tao. Hindi mo kailangan gawin ang lahat o makipaglaban sa mga aswang. Minsan, sapat na ang pagpapakita mo na karapat-dapat ka sa pagtanggap na yon. Akala ko kasi, kailangan ko munang tumulong o gumawa ng isang mabuting bagay bago nila ako tanggapin. Minsan, sapat na ang kabutihan ng isang tao. Hindi lahat ng pagtanggap ay may kapalit. Basta ipakita mo lang kung sino kan talaga. Nahihiyang napangiti si Alab. Nang sandaling yon ay napagtanto niya kung bakit mabait si Elmo. Yun ay dahil mabait din ang Lolo Marsing nito. Ngunit hindi nagtagal ay biglang umalingaw-ngaw mula sa labas ang malakas na sigawan ng mga tao. Mabilis na napalingon si Elmo sa bintana, habang si Lolo Marsing naman ay bumukas ang takot sa muka. Lolo, may sigawan sa labas. Mukhang umaatake na naman ang mga aswang. Dito lang tayo, Apo. Huwag tayong lalabas dahil hindi natin kayang labanan ng mga halimaw na yon. Humigpit ang hawak ni Alab sa patalim. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding determinasyon niyang protektahan ang mga tao sa baryo na yon. Kailangan ko na lumabas. Kailangan ko nang harapin ang mga aswang. Nagulat si Alab nang yakapin siya ni Lolo Marsing. Sumunod naman si Elmo sa pagyakap sa kanya. Mag-iingat ka, Alab. Pasensya na kung hindi ka namin matutulungan dahil hindi mo kami kasing tapang. Walang nasabi si Alab. Nanatili siyang nakatayo, pero sa loob-loob niya ay may dumaloy na kakaibang init sa kanyang dibdib. Dahil yun ang unang beses na may taong yumakap sa kanya. Parang may bahagi ng pagkatao niya ang biglang nabuo sa yakap na yon. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag, pero parang may kung anong puwang sa kanyang puso ang napunan. Nang matapos siyang yakapin ng dalawa, ay matapang na tumango si Alab at mabilis siyang lumabas ng kubo. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ay nakita niya ang mga tao sa baryo na nagtatakbuhan dahil sa labis na takot. Agad na nagtago si Alab sa likod ng isang malaking puno na nasa tabi ng daan upang makita kung ano ang nangyayari. Mula roon ay tanaw na tanaw niya ang isang aswang na mas malaki kumpara sa mga unang aswang na kanyang nakaharap. Nararamdaman ko na mas malakas siya. Mabuti na lang at binigyan ako ni ina ng mutya. Huminto ang malaking aswang sa gitna ng daan at matalim itong tumingin sa paligid. Ilabas niyo ang batang unggoy na pumatay sa mga alagad ko. Hindi ko hahayaang may isa pa siyang mapatay sa mga kauri ko. Oras na para ako mismo ang humarap sa kanya at pumatay. Walang pagdadalawang isip na lumabas si Alab sa kanyang pinagtataguan. Naglakad siya papunta sa harapan ng aswang at walang takot niya itong tinignan.
Ako ba ang hinahanap mo? Ikaw nga. Ikaw nga ang batang unggoy. Magbabayad ka sa ginawa mong pagpatay sa mga alagad ko. Ikaw ang dapat magbayad dahil ang mga katulad mo ang nag-aasik ng takot at kamatayan sa lugar na to. Sa pagharap ni Alab sa malaking aswang, ay naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang patalim. Mula naman sa loob ng kanyang katawan, ay ramdam na ramdam niya ang init at kapangyarihan na dulot ng mutya. Biglang sumugod ang aswang habang nakaumang ang matutulis nitong mga kuko. Lumundag si Alab paatras at mabilis na pumihit pakanan. Tumakbo siya at umakyat sa isang puno, sabay talon sa ibabaw ng bubong ng isang kubo. Nakita niya ang aswang sa ibaba at mula roon ay tumalon siya upang umatake. Tumama ang patalim ni Alab sa tigiliran ng aswang. Isang malalim na hiwa ang natamo ng aswang, pero alam niya na hindi yun sasapat upang mababagsak niya ito. Ang aswang ay napangiwi sa sakit, ngunit hindi natinag. Kinalmot nito si Alab at bumaon ang mga kuko nito sa kanyang balikat. Napaatras si Alab at sumadsad siya sa lupa, pero agad din siyang bumangon. Muli siyang sumugod at ginamit niya ang kanyang liksi upang lituhin ang kalaban. Nakita niya ang pagkalito ng aswang habang pilit siya nitong hinahabol ng tingin. Kapag may pagkakataon, ay bigla na lang aatake si Alab sa aswang at sinasaksak niya ito ng patalim sa iba't ibang parte ng katawan nito. Hanggang sa nahuli ng aswang si Alab, nagawa nitong hawakan ng leeg niya at walang kahirap-hirap siya nitong itinaas. Nagtama ang mga mata nila. Pilit na nagpumiglas si Alab, ngunit naramdaman niya ang bahagyang pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang leeg. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Huli ka, batang unggoy. Akala mo ba ay matatalo mo ko dahil lang sa mabilis ka? Hindi pa'y pinapanganak ang papatay sa akin. Habang nakatingin si Alab sa aswang, ay nakita niya ang pagbakas ng gulat sa mukha nito. Yung pala ay mabilis nang gumapang si ina sa katawan nito at sa isang iglap ay nagawang paluputan ng dambuhalang ahas ang aswang. Nang humigpit ang pagkakalingkis ni ina sa aswang, ay napasinghap ang aswang at tuluyan na itong nabitiwan ang leeg ni Alab. Ina, anong ginagawa mo rito? Tinutulungan kita. Hindi mo ba nakikita? Pumalag ang aswang, ngunit masyadong malakas ang pagkakalingkis dito ni ina, kaya hindi na nito nagawang makagalaw pa. Matapang na tumayo si Alab at tumalon siya ng mataas. Sa isang kisap mata ay nagawa niyang ibaon ang patalim sa leeg ng aswang. Matapos yun ay hiniwa niya ng malaki ang leeg ng aswang. Sumirit mula roon ang malapot na dugo ng aswang. Doon na pinakawalan ng dambuhalang ahas ang aswang, at nang bumagsak sa lupa ang katawan ng aswang, ay halos durog na ang mga buto nun dahil sa tindi ng pagkakalingkis dito ni ina. Unti-unting lumitaw ang mga tao at pinalibutan ng mga yon sina Alab at ina. Napansin ni Alab ang pag-aalinlangan ng mga tao na lumapit dahil sa dambuhalang ahas na nasa likod niya. Wala kayong dapat na ikatakot. Ang ahas na ito ay kakampi natin. Ang pangalan niya ay Ina. Siya ang nagpalaki sa akin sa gubat. Siya ang tumayong nanay ko mula pa nung sanggol pa lamang ako. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali, ay marahan ng lumapit ang mga tao kina Alab. Nagliwanag ang mukha ni Alab nang makita niya sina Elmo at Lolo Marsing. Masayang lumapit ang dalawa sa kanya. Alab, grabe! Napakagaling mo! Ang husay ng galaw mo! Para kang action star! Salamat sa ginawa mo, Alab. Hindi biro na hinarap mo ang pinuno ng mga aswang. Sigurado ko
na dahil wala na ang pinuno ng mga halimaw na yon, ay tapos na rin ang pagsalakay nila dito sa aming baryo. Labis na natuwa si Alab sa pagdagsa ng mga tao sa kanya. Lahat ay nagpapasalamat sa kanya. Lahat ay pinuri siya sa husay at tapang na kanyang ipinamalas. Tila hindi na napansin ng mga yon ang kanyang itsura. Damang-dama niya ang buong pusong pagtanggap ng mga tao sa kanya. Kaya naman, labis na siyang nalunod sa kaligayahan ng sandaling yon. Patuloy ang paglapit ng mga tao kay Alab. Ngunit maya-maya ay nagtaka siya nang pagtingin niya sa likod niya ay wala na roon si ina. Luminga siya at pilit niya itong hinanap hanggang sa nakita niya si ina na mabilis na gumagapang papunta sa direksyon ng kagubatan. Sandali lang, may pupuntahan lang ako. Magalang na nagpaalam si Alab sa mga tao. Umalis siya sa kumpulan at mabilis niyang sinundan si ina. Sa bukana ng kagubatan ay naabutan niya ang dambuhalang ahas. Agad siyang humarang sa harapan nito at may pagtataka niya itong tinignan. Ina, bakit bigla kang umalis? Babalik na ako sa kuweba, Alab. Doon ang lugar ko. At ikaw, bumalik ka na sa baryo. Tanggap ka na nila. Doon ka nababagay. Nakuha mo na ang matagal mo nang inaasam. Gusto mo ba ay tuluyan na kitang iwanan at ang gubat na to, ina? Hindi yan ang gusto ko eh. Hindi ako lumaban sa mga aswang para lang matanggap nila ako at iwan ka. Ikaw ang pamilya ko, ina. Hindi ba't nangako ko sa inyo na kahit na anong mangyari ay hindi kita iiwan? Matagal mo na akong nakasama. Sa pagkakataon namang ito, ay kailangan mo nang mabuhay ng normal, gaya ng mga tao sa baryo na yon. Huwag kang mag-alala, dahil inasahan ko na darating ang oras na kailangan na kitang pakawalan. Hindi, ina. Hindi ko kailanman hinangad ang pagtanggap ng mga tao para lang iwanan ka. Kahit isa kang ahas, ay ikaw ang nagparamdam sa akin ng pagmamahal ng isang ina. Kaya hindi sumagi sa isip kong iwanan ka. Dahil ang tanggap na ako ng mga tao sa baryo. Humakbang si Alab papalapit kay ina at buong pagmamahal niya itong niyakap. Naramdaman niya ang malamig na katawan ni ina. Marahan itong pumulupot sa kanya, na tanda ng pagyakap nito pabalik sa kanya. Matapos mapatay ni Alab ang pinuno ng mga aswang, ay tuluyan nang nagbalik ang katahimikan sa baryo. Wala nang ibang aswang ang muling nagtangkang sumalakay doon at unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ng mga tao. Marami sa kanila ang nag-alok kay Alab na sa baryo na manirahan, kabilang na si Lolo Marsing, na tila itinuring na rin niyang isang tunay na apo si Alab. Ngunit magalang siyang tumanggi at mas pinili niya pa rin manirahan sa kuweba, sa piling ni ina. Ganun pa man, hindi yun naging hadlang para maputol ang koneksyon niya sa mga tao. May ilang residente na nagpupunta pa rin sa kuweba upang magdala ng pagkain, damit at iba pang mga pangangailangan ni na Alab at ina. Malaya pa rin nakakapunta si Alab sa baryo upang makipaglaro kay Elmo at sa iba pang mga bata. Natuto siya ng mga bagong bagay dahil sa pakikisalamuha niya sa mga taong kagaya niya. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ni Alab na may mabigat na tungkulin na nakaatang sa kanyang balikat dahil tangan niya pa rin ang mutyang ibinigay sa kanya ng dambuhalang ahas. Malakas ang pakiramdam ni Alab na hindi pa rin nagtatapos ang lahat. At kapag muling dumating ang pagkakataon na kailangan niyang gamitin muli ang kapangyarihan ng mutya, ay naniniwala siyang palagi siyang handang ipagtanggol ang dalawang mundo na parehas niyang minamahal.